Saglit lang. Blessed evening mga kapatid. Welcome po Sis Delia, Sis Sien Con, Brother Jason, Sis Elena, Brother Alvin, Sis Rika, Sis Sha. Tsaka nandito kanina si Brother Marvin, no? Lumabas lang, nalaglag. Tsaka si Brother Robert. So, blessed evening po sa Pinas, mga kapatid. At tayo po ay muli na namang pinagsama-sama na mag-aral ng salita ng Panginoon. At tunay nga na pinagpala, sinasabi sa sulat na mapalad yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil dito tayo mas lalago bilang mga mananampalataya. So, ang topic po natin ngayon ay about sa pagpapagaling ng Panginoong Hesus sa isang may sakit. So, normal at alam naman po natin nung nanirahan ang ating Panginoon dito sa lupa. Siya ay nagpagaling ng mga may sakit. So, ang verse po na pag-aralan natin ay magmumula sa Juan chapter 5 verse 1 to 15. Bago po yon, naanyayahan ko po kayo na manalangin, mga kapatid. Yes, Lord, Ama, sa gabing ito, salamat, Panginoon, na kami po ay nagsama-sama muli upang mag-aral ng iyong mga salita. Lord, salamat sa maghapon na pinagkalooban mo kami ng kalakasan, ng pag-iingat, Panginoon, at mga salita mo na natutunan namin sa yung mga kapatid namin na dumalo sa mga church at sa online na pagtitipon, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat din, Lord, sa wisdom, sa knowledge and understanding, Lord, sa provision, Lord, na patuloy mo na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Lord, sa gabing ito, dinadalangin namin na patuloy na ikaw ang manguna, sumama sa amin. At nawa, anuman po yung aming pong pag-aaralan, ay tanging karunungan na galing lamang sa iyo, Panginoon, ang siyang maibuka ng aking pong mga labi, Panginoon, at hindi galing sa aking pong sariling kaunawaan. Lord, salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, sa iyo namin binibigay ang gawain na ito, Panginoon, at patuloy na balutin mo kami na iyong banal na dugo, at huwag hayaan ng kaaway, Panginoon, na manguna ngayon sa amin pong gagawin, maging sa amin pong cellphone, sa amin pong signal, Panginoon. Ikaw po ang siyang mag-ingat, Panginoon. Ito po ang aming pong samot dalangin sa pangapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, ang ating pong topic ay about sa how compassionate our God is, kung gaano mahabagin ng Diyos at mapagpala. Ito po ay matatagpuan natin sa Juan chapter 5, verse 1 to 15. Actually po, mga kapatid, dapat po ang akin pong ibabahagi ngayon ay yung isang buong chapter ng chapter 5. Kaya lang po, sa sobrang haba po niya, sa susunod na linggo, yung part 2, yun doon natin itutuloy. Bali, ito pong ating pong pag-aaralan ngayon ay part 1 ng chapter 5 ng Juan. So, ito po yung sinasabi. Pagkaraan nito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko, kung tawagin sa wikang Hebreo ay Betsata o Betsaida sa ibang pagkakasulat. Nasa paligid dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Sila'y verse 4, sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinagagalaw ang tubig. Tang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal lang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito
Gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumagalaw ang tubig. Papunta pa lang ako, may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga pinunong Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing, buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan na magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan sapagkat masahol pa riyan ang mangyayari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. So, nag-send po ako mga kapatid dyan sa GC ng mapa patungkol dito sa sinasabing pool of Bethsaida or ito pong malaking imbakan ng tubig nung panahon na yon. At nung panahon po na yun mga kapatid, ang tubig po ay napakahalaga sa tradisyon, sa pang-araw-araw na pangangailangan nitong mga Hudyo. At hindi po aksidente mga kapatid na sa chapter 2 may tinatawag ding pintuan ng mga tupa. Ito po ay isang literal na daanan kung saan kapag ka po mag-aalay ng tupa bilang handog, dito idinadaan ang mga tupa. Kung makikita niyo po yung binilugan ko, nakita niyo po yung binilugan ko dyan, mga kapatid. Magkatabi lamang yung ship gate o yung pintuan ng mga tupa at yung tinatawag nga na pool of Bethsaida, kung saan yung lokasyon na tinutukoy ni Apostol Juan dito, kung saan naroon yung lalaking may sakit. Sabi po sa verse 1, pagkaraan ito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Kung babalikan po natin yung chapter 4, yung chapter 4 po, si Jesus ay mula po sa Judea. At siya po ay tumungo ng Galilea. At bago po siya magtungo ng Galilea, kung matatandaan niyo po yung una ko pong senior noon about sa Samaria, nung time na dumaan ng Panginoon sa Samaria at na-meet niya yung Samaritan woman, maalala niyo po, ito po yon yung panahon na yon. At mga kapatid, mababasa din natin sa chapter 4 yung bang nagtanong si Nicodemo, 'di ba, kung paano mapaghaharian ng Diyos, at sabi nga ni Jesus yun, you must be born again. At doon din makikita natin pinagaling ng Panginoon yung anak ng nobleman, 'di ba, yung sabi ng Panginoon, sinabi lang ng Panginoon, umuwi ka na at magaling na yung anak mo. At ang pag-uwi nga nung nobleman, magaling na nga yung anak niya. At ito nga, sinasabi ni Apostol Juan na nung panahon na ito ay araw ng pista o may parating na pista na dadating. Sa tradisyon po ng mga Hudyo, meron po silang pinagdiriwang na 3 kapistahan. At ang una po ay yung Feast of Passover na ginaganap po tuwing buwan ng Abril. At yung pangalawa ay Feast of Pentecost na ginagawa naman po to sa buwan ng Mayo o Hunyo. At yung Feast of Tabernacle na tuwing October. So, wala pong tinukoy dito si Apostol Juan kung anong kapistahan itong sinasabi. Ang mapapansin lang natin na nung panahon na yon, sobrang daming tao. Na sinasabi nga ni Apostol Juan, nung pinagaling
ng Panginoon itong lalaki. Hindi niya malaman kung sino ba yon nagpagaling sa kanya dahil sa sobrang dami daw po ng tao. At tuwing may kapistahan ng mga Hudyo, mga kapatid, lahat ng mga Hudyo mula sa iba't ibang lugar ay nagtitipon-tipon doon sa Jerusalem upang idaos yung kanilang ritual, yung mga ritual ng pag-aalay, ritual ng paglilinis. So kung iisipin natin, siguro ang pista na tinutukoy dito ay yung pinakamalapit, yung pista ng Paskwa o yung pista ng Passover. Dahil hindi din aksidente na sinabi ni Apostol Juan yung pintuan ng mga tupa na may malaking imbakan. So bakit itong mga may sakit na ito ay nagtitipon-tipon doon sa sinasabing Pool of Bethsaida? Ano ba tong Pool of Bethsaida na ito? Sinasabi po, ang kahulugan daw po ng Bethsaida ay House of Mercy o tahanan ng habag. At naniniwala itong mga may sakit dito po sa verse 4. Kung makikita nyo po ito, ipo-forward ko po ulit para mapansin nyo po yung verse 4. Tingnan nyo po yung verse 4, mga kapatid. Dito ko na lang po sa OPG isa-send. Naka-close parenthesis siya o bracket. Pansinin niyo po yung verse 4. Sa ibang translation ng Biblia, pag hinanap niyo po yung pong verse 4 dito po sa chapter 5 ng Juan, wala po kayong makikita. Talaga pong inalis itong verse na ito at hindi niyo po ito matatagpuan sa ibang salin ng Biblia. Sapagkat siya sabi po dito sa verse 4, sila'y naghihintay. Ito daw pong mga may sakit na ito na naniniwala sila, meron silang pamahiin na kapag yung pong tubig dun sa imbakan ng tubig na yon ay gumalaw, ibig sabihin nun, sa kanilang pakiwari, ay yung anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw, kinakaukaw daw po ng anghel yon, yung pong tubig. At kung sino daw po yung maunang lumusong dun sa tubig, siyang gagaling sa kanilang karamdaman. At syempre po, dahil napaka-desperado po ng mga tao, sino ba naman yung mga may sakit na hindi na naisin na gumaling, di po ba? Kaya nga kung minsan ang tao, kahit yung bang kahangalan sa kaisipan ng tao, yung halimbawa, may nabalitaan na sa lugar na yun may nagpapagaling daw, di ba? Normally, ang mga tao talaga pupunta doon sa lugar na yan para makahanap ng kagalingan. Pero dito nga, naging ritual na lamang o naging pamahiin, naging tradisyon na nga lang na nagtutungo sila doon sa Pool of Bethsaida para sila'y makahanap ng kagalingan. At dito, sinasabi ni Apostol Juan sa chapter 5 na mayroong isang lalaki na 38 years na nasa banig ng karamdaman. Hindi niya tinukoy kung anong uri ng karamdaman meron itong lalaki na ito. Pero kung atin pong i-analyze yung kalagayan nitong lalaki na to, dahil sinasabi niya sa Panginoon, hindi niya kayang lumusong dun sa tubig kasi kung mapapansin niyo po yung isesend ko po ulit. Ang itsura po ng Pool of Bethsaida ay hindi siya basta mga kapatid, patag na madaling puntahan. Sobrang hirap pong puntahan ito. Isesend ko po sa OPG. Ayan na po yung natira na, ito po yung natirang itsura noong lugar na yon. Dahil nga, nung 70 AD, di ba, winasak yun ng templo. At itong mga natira na ito, yan na lang, dahil sa naging pagkawasak ng templo ng Jerusalem, yan lang yung mga nalabi na mga masasabi natin na mga remain noong pong lugar na yon. At siya sabi po, hindi to basta patag lang yung lugar po ng Pool of Bethsaida dahil kailangan mong
bumaba o umakyat ng hagdanan. At yung hagdanan po doon, yung pong hagdan ay hindi siya ganoon ka okay. Yung bawat step po ng hagdanan ay matataas, mga kapatid, at mahirap na akyatin. So, ganun na lamang yung desperasyon ng mga may sakit, kung bakit nagtsatsaga sila na magtungo dun sa Pool of Bethsaida para lang makahanap sila ng kagalingan. At isa nga itong lalaki na ito na 38 years na nasa banig ng karamdaman. Siguro dahil hindi siya makakilos or hindi siya makalakad, siguro masabi natin isang paralitiko itong lalaki na to. Kung i-analyze lang po natin yung kinapupuntahan ng kwento ni Apostol Juan. Kasi wala naman tinukoy dito kung ano yung sakit niya. Pero ang tinukoy dito ni Apostol Juan na mga may sakit na nandun, mga bulag, mga pilay, mga paralitiko. So, maaaring pilay siya, maaaring paralitiko siya or bulag. Hindi natin masabi, mga kapatid. Isa lang ang alam natin, nandoon siya kasi gusto niya ng kagalingan. Gusto niyang makahanap ng kagalingan sa kanyang karamdaman. At sabi po sa verse 6, nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki na ito. So dito, pinapakita at pinapaliwanag ni Apostol Juan na ang ating Panginoon ay all-knowing. Nalalaman niya lahat ng bagay. Sa dinami-dami ng tao na nandoon, alam ng Panginoon kung ano yung kalagayan nitong lalaki na to at kung ilang taon na siya na nasa banig ng karamdaman. Hindi natin alam kung ilang taong gulang na itong lalaki na ito. Pero ang sinasabi, for 38 years, pinagdudusahan niya yung kanyang karamdaman, mga kapatid. At nandun siya dahil sa desperasyon ng kagustuhan niya na makahanap ng kagalingan. Dahil sa pag-aakala na yung tubig na nagmumula doon sa Pool of Bethsaida ay makapagbibigay ng kagalingan. Dahil nga sa kanilang pamahiin, sa kanilang tradisyon o sa kanilang pag-aakala na yung anghel daw ng Panginoon bumababa doon at pinapagalaw yung tubig. So, sinasabi po, meron daw pong 5 portiko yung lugar na yon, na kung saan ang ibig sabihin po ng portiko ay parang isang maluwang na espasyo na meron pong mga pundasyon. Nakita na po ba kayo ng mga espasyo na may mga pundasyon? So, ito po yung pinakamalapit na itsura niya, mga kapatid. Yung para siyang mga kapatid, para siyang terrace na malaki na open siya, wala siyang mga harang para yung mga tao na magtipon-tipon doon ay makapagsama-sama. At ito ay may mga pundasyon at bubungan. So may 5 portiko po na ganoon doon po sa Pool of Bethsaida. At siya sabi po na sa verse 2, ang Panginoon ay nandoon sa pinto ng mga tupa. Naalala ko po yung pong sinulat din po ni Apostol Juan yung about po dun sa mabuting pastol. Yung sinasabi po, sabi po ng Panginoon sa John 10 verse 7 to 11 na siya ang mabuting pastol. Sabi doon, kaya muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pinto na dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Ngunit naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masagana,
lubos. Ako ang mabuting pastol, iniaalay na mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So, gaya po ng sinabi ko kanina, yung pong sheep gate, ito po ay literal na daanan ng mga tupa na dadalhin dun sa templo upang ialay, upang maging sakripisyo para po sa kasalanan ng mga Israelita, ng mga Hudyo ng panahon na yun. Pero hindi alam ng mga tao na naroon na hindi aksidente na yung pinaka ultimate sacrifice na ating Panginoon ay nandoon sa Pool of Bethsaida, na yung kauhawa ng mga tao sa kagalingan, yung kauhawa nila sa espiritual na kamatayan, mga kapatid, yung pag-aasam nila, mga kapatid, na sila ay magkaroon ng kagalingan, mga kapatid, ay nagtungo doon sa mismong lugar na inaakala nila nagbibigay sa kanila ng kagalingan. Ngunit nandoon na pala yung totoong magbibigay ng talagang kagalingan na hinahanap nila o inaasam nila, at iyan nga ay ang ating Panginoon. Bakit ba isinulat, bakit naging specific si Apostol Juan na sabihin yung about dito sa lalaki na to na 38 years? Marami namang tao doon na may mga karamdaman din, pero naging particular itong si Apostol Juan dito sa lalaki na ito na 38 years nang may sakit. 'Di ba? Hindi po aksidente ito, mga kapatid, kung bakit inilagay ni Apostol Juan yung kwento ng lalaki na ito dito, mga kapatid. Dahil kung ikaw ay 38 years nang may sakit, mga kapatid, syempre lahat ng mga taong nakakasalamuha mo, lahat ng mga taong nakakakilala sa'yo, alam na may sakit ka talaga. Amen po ba? At dahil maraming tao na nandoon, nagtungo doon sa lugar na yun, hindi lang 2, hindi lang 3 yung mga tao nandun, kundi napakarami mga tao na nagpupunta doon upang kanilang ganapin yung mga seremonyas ng paglilinis bago pumunta doon sa templo, seremonyas ng kanilang mga inaakala nga na makapagbibigay sa kanila ng kagalingan. So dito, mga kapatid, nung gumaling itong lalaki na ito, hindi lang isa yung naka-witness nung kanyang paggaling, kundi maraming tao na naroon ang nakatunghay dun sa milagro na nangyari dito sa lalaki na ito. At kung mapapansin natin, mga kapatid, itong lalaki na to, hindi niya kilala si Jesus. Nung na-meet niya si Jesus, nung na-encounter niya si Jesus, hindi niya siya kilala. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal na may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? At sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lang ako, may nauuna na sa akin. So, parang naging karera, mga kapatid, yung paglusong dun sa pool. Ganun yung maling pagkaunawa nila sa kapangyarihan ng Diyos na makapagbibigay ng kagalingan sa kanilang karamdaman. At sinabi ng Panginoon, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan, at lumakad. So makikita natin dito, mga kapatid, kung gaano ka-all-knowing ang ating pong Panginoon. Kung gaano siya nahahabag sa mga tao na matagal nang naghahanap ng kasagutan sa kanilang pinapanalangin, sa kanilang mga inaasam. Pero eto ang Panginoon, dumating doon upang bigyan siya ng kagalingan. At sinasabi nga, noong araw na ito ay araw ng pamamahinga, na ayon nga sa tradisyon ng mga Hudyo, ultimo, bawal talaga gumalaw, bawal gumawa. Yun ang kanilang maling pagkaunawa. Kaya, imbis na matuwa itong mga pinuno ng mga Hudyo dahil gumaling ang may sakit, mga kapatid, imbis na sila ay makaramdam ng kasiyahan, ng kagalakan,
Pero anong ginawa nito mga pinuno ng mga Hudyo? Ang sabi ng pinuno ng Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan, dalhin mo ang iyong higaan. So, kahit bumuhat lang pala ng higaan, bawal mga kapatid, ano. Pero ang sabi ng Panginoon, ay ng lalaki, ang nagpagaling sa akin, sinabi niya, buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At kanilang tinanong, imbis na sila matuwa, mas nakikita nila yung sa tingin nila ay mali sa kanilang paningin kaysa doon sa biyaya na natanggap ng lalaki, yung kagalingan na natanggap ng lalaki. At sinabi nila, ngunit hindi nila alam kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat maraming ang tao doon at nakaalis na noon si Jesus. At nung nagtungo ang lalaking ito sa templo, nakita siya ni Jesus at sinabihan na magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Tayo po mga kapatid, gaano po tayo nagpapasalamat sa Panginoon kapag tayo po ay kanyang pinagpala, kapag tayo po ay nakaranas ng kung meron tayong karamdaman, meron man tayong problema, may mga issues man tayo sa ating po mga sarili na inayos ng Panginoon. Gano'n natin ipinapahayag sa ibang tao. Katulad nitong lalaki na ito na nung malaman niya kung sino yung nagpagaling sa kanya, sinabi, pinahayag niya sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kasi gaya po ng kanina pong pinag-aralan natin, yung Pool of Bethsaida ay sikat nung panahon na yun. Na di umano ay nakapagpapagaling daw. Kapag daw gumalaw yung tubig, ibig sabihin nun, kinakawkaw nung anghel yung pong tubig para gumaling daw sila sa kanilang karamdaman. Pero yun po ay pamahiin lamang po ng mga Hudyo. Na-mix na lang po nila yung pananampalataya, yung pagsamba sa templo dun sa mga nakuha nila sa mga ibang mga lahi. Parang na-mix na sila ng mga ibang mga paniniwala, ganyan, mga pamahiin. Pero ang totoo, ang Diyos lamang po ang magbibigay ng kagalingan sa bawat isa na sumasampalataya sa Kanya. Tinuturo dito ng Panginoon na katulad niya, kung paano siya nahabag dito po sa may sakit, sa taong may sakit, ay gayon din nawa yung ating pong maramdaman sa iba na nangangailangan din ng katotohanan na kung sino ba talaga yung totoong nagbibigay ng kagalingan. Kasi nga, sa ating pong modernong panahon ngayon, marami yung mas naniniwala pa dun sa tao na nagpapagaling di umano. Diba yung kahit gaano kalayo, pinupuntahan nila yan. Pero sinasabi, ang Diyos nga, malapit lang. Dumalangin ka lang sa Panginoon at ikay kanyang tutugunin. Hindi mo na kailangan magpunta pa sa kung saan lugar. Hindi mo pa na kailangan na umakyat pa sa bundok o kung ano pa man. Hindi mo na kailangan na katulad dito sa Pool of Bethsaida na magpakahirap ka pa na magtungo dun sa imbakan ng tubig sa malaking pool na yun para lang makahanap ng kagalingan. Kundi mismong ang Panginoon ang pumasok doon sa lugar na pinaniniwala nila nagbibigay ng kagalingan, na siyang nagbigay ng totoong kagalingan dito po sa lalaki. Naghahanap ba tayo katulad nitong mga may sakit na ito, mga bulag, mga pilay? Actually, hindi lang naman physical na sakit yung pinagagaling ng Panginoon. Kung minsan nga, hindi lang natin nalalaman na baka spiritually blind tayo, baka spiritually paralyzed tayo, o spiritually na pilay tayo, mga kapatid. Pero sinasabi nga, yung mabuting pastol na siyang dinaraanan ng mga tupa, ang
ang siyang dapat natin pong pakinggan. Hindi yung mga pamahiin ng tao, hindi yung mga maling paniniwala ng tao. Dahil sinasabi po sa banal na kasulatan na ang Panginoon ang tubig ng buhay. At lahat ng pumapasok sa Kanya, sa Kanyang pastulan, ay makasusumpong ng kapahingahan, mga kapatid. So, sinasabi ng Panginoon na ang magnanakaw ay dumarating upang tayo po ay sirain, yung ating pananampalataya, upang nakawin yung ating pananampalataya, at upang sirain yung relasyon natin sa Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon na parito siya upang yung tupa ay magkaroon ng buhay. Yung buhay na masaganang lubos. Yung kahit walang-wala ka na pero nararamdaman mo pa rin, naranasan mo pa rin yung kabutihan, yung sinasabi nga attitude of gratitude. Dapat daw po yun yung ma-impart sa atin. Katulad nitong lalaki na to na nakilala niya yung kung sino ba talaga yung tunay na nagbibigay ng kagalingan. Kaya naman, ipinahayag ng lalaking ito yung kabutihan na kanyang natanggap, yung milagro na kanyang natanggap, na sa loob ng 38 taon na paghahanap niya ng kasagutan, ng kagalingan, pero narito ang Panginoon na siyang lupit pa sa kanya, mga kapatid. Ang Panginoon pa mismo ang lumapit sa lalaking ito upang siya'y pagalingin. Gaano kabuti at kamahabagin ang atin pong Panginoon. Sabi po sa John 7:37-38, sa kahuli-halian at pinakatatayang araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayo, mga nauuhaw, ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So, hindi po yung ating pong kagalingan ay hindi natin matatagpuan sa maling paniniwala o sa mga pamahiin, mga kapatid, kundi tanging sa ating pong Panginoon Diyos lamang natin matatagpuan ang tunay na kagalingan, tunay na kapayapaan, mga kapatid, at tunay na panghabang buhay, tunay na kasiyahan. Pag dito po natin hinanap yun sa mundong ito, mga kapatid, hindi natin yan matatagpuan. Pwedeng panandalian lang na kasiyahan ang maibibigay ng mundong ito. Pero yung panghabang buhay, napaka-imposible natin yan matagpuan pag yung ating pong kaisipan ay nakatuon lamang dito po sa mundong ito. Kung paano naging desperado tayo nung tayo walang-wala, mga kapatid, sa paglapit sa Panginoon, dapat araw-araw desperado pa rin tayo sa paglapit sa Panginoon. May pagpapala man o wala. Napakabuti po ng Panginoon. Our God is a compassionate God that knows all things. Alam niya lahat ng patungkol po sa bawat isa po sa atin. Alam niya yung mga panalangin natin, yung mga silent prayers natin, mga kapatid. At ang Diyos po ay hindi madamot. Hindi madamot ang ating pong Panginoon. Maaaring may tinuturo sa atin ang Diyos, kung kaya hindi pa niya ipinagkakaloob yung ating po mga pinapanalangin. Pero sa kahuli-hulihan, mga kapatid, nais ng Panginoon na tayo po ay mapabuti. Nais po ng Panginoon na makilala natin siya ng lubusan at magkaroon tayo ng buhay na ganap. Sabi nga, buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi sa John 10:10, na parito siya upang tayo ay bigyan ng buhay at buhay na ganap at kasiyasiya. Siya ang pintuan na dinaraanan ng mga tupa. Siya po ang mabuting pastol, siya ang living water, siya ang bread of life, mga kapatid. Kaya itong aklat ni Juan, pag ating pong binasa, mga kapatid, talagang si Juan ay pinapakilala niya kung sino talaga ang ating pong Panginoon, na siya ay Diyos, na siya ay makapangyarihan, na siya ay all-knowing God, na siya ay omniscient, omnipresent, lahat, mga kapatid. At
isang trivia lang po, ito pong si Juan, siya din po yung sumulat ng unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan, at Revelation. Siya po ay kapatid na ating Panginoon sa laman at ni Apostol Santiago. Siya din po yung tinutukol na dyan, the beloved, mga kapatid. So, isang trivia din po, na isulat ni Apostol Juan ito nung makayari na nasakupin ng mga Romano o wasakin ng Romano ang templo o yung Jerusalem, di ba? 70 AD, nawasak yung templo. So, naisulat niya itong ang aklat ni Juan between 60 AD daw hanggang 100 AD. So, yun lamang po, mga kapatid, nawa po yung pananampalataya natin sa Panginoon ay patuloy na nandoon yung kauhawan, nandun mga kapatid yung katulad ng mga may sakit na ito na yung desperado ka mga kapatid, yung desperation natin hindi nawawala sa paglapit sa Panginoon. At yung pagtitiwala natin sa Kanya ay patuloy na nandoon at hindi nawawala. So, tayo po'y manalangin mga kapatid. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon, sa iyong mga salita na tunay nga, Lord, na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakaalam na lahat ng bagay, Panginoon, na patungkol sa amin, Panginoon. Lord, hindi aksidente, Panginoon, na napag-aralan namin ang aklat ni Juan, Panginoon. Lord, salamat dahil tunay nga na sa iyo lamang namin matatagpuan yung tunay na kasapatan, yung tunay, Panginoon, na kaligayahan, Panginoon. Hindi namin mahahanap sa mundong ito, Panginoon. At salamat dahil tunay na pinatunayan mo na hindi sa mga pamahiin na matatagpuan yung kagalingan, kundi sa kapangyarihan at yung kung paano mo ito pinapahintulutan sa aming pong buhay. Kung pinapahintulutan mo man, Panginoon, yung mga sakit, pinapahintulutan mo man, Panginoon, yung kagalingan, Panginoon, Lord, sa iyo lamang namin to ipinagkakatiwala. Kaya salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko na naririto. Kung meron man kaming kapatid dito na may karamdaman, Panginoon, Lord, hipuin mo po ang mga kapatid namin na ito, Panginoon. Kami pamilya man kami, Panginoon, na may nasa banig din, Panginoon, ng karamdaman, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na katulad ng lalaki na ito, Lord, ay makatatagpo din sila, Panginoon, ng kagalingan na nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri. Patuloy ka namin dinadakila sa amin pong buhay, Panginoon. At sa iyo lamang namin ibinabalik lahat po ng pasasalamat, Panginoon. Lahat ng papuri, Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.